Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Daryl. Patungkol ang karanasan ko na ito. Kasama ang lolo ko. Nangyari ito dekada 90. Doon sa lugar namin, sa Ayungin, Negros Oriental. Hindi ko talaga inaasahan na sa tagal kong nakasama ang lolo Sani. May katangian pala itong nakakabilib. Yung tipong nakakapanibago siya at sobrang galing niya sa larangan ng kababalagan. Lumaki ako sa pangangalaga ng lolo. Ang mga magulang ko kasi ay nasa Luzon noong mga panahon na yon. Doon nagtrabaho gawa ng pinadala sila ng kanilang amo noon para pamahalaan ang palaisdaan sa may bandang Laguna Lake. Malaking palaisdaan ito, bango sa tilapia ang laman. Umuwi sila noon 2 beses sa isang taon. Pero syempre kahit papano, may daladalang pera. Nagbibinata pa lamang ako ng mga panahon na ito. Pero hindi ko matapos-tapos ang pag-aaral ko gawa ng panahinto ako noon. Hindi ko alam pero wala talaga akong gana noong mag-aral. May kakayanan naman sana pero lagi ako nagkakating. Sumasama ako sa lolo ko sa kanyang pinagkakaabalahan. Ito yung pangunguha ng kagang at alimango gamit lamang ang kawayan. Ang tawag dito sa lokal, pasong. Dapit hapon, naglilibot na kami sa Kanipaan at Kabakawan. Kung saan-saan nakakarating. May mga kargang sako na may laman namang mga pasong. Naghahanap lamang ng mga butas ng kagang at alimango. Nakukuha din kasi ang alimango sa pasong, Sir Seth. Kaso may pain. Ang kagang kasi kahit walang pain nakukuha ito. Bakit hindi doon mismo sa butas nilalagay ang bunganga ng kawayan. Sa mga taga-Negros, alam nila ito. Isang buko lang ng kawayan at ang isang dulo ay walang butas. Tapos nilalagyan ng patpat na manipis sa may uluhan at ang sina para ng pana. Ang bala nito ay patpat din na ang dulo ay babaluktutin at may tali doon. Na kung saan naman may maliliit na kawayang kawil na kakapit sa kabilang dulo. Doon ito sa walang butas banda. Kapag papasok ang alimango at kagang, tapos nagalaw ang maliit na kawayang kawil, magsasara ngayon ang bunganga at makukulong doon sila. Hindi naman lahat nakakakuha. May ibang wala talagang laman. May iba din na malaki ang butas pero maliit ang laman, na kung saan makakadaan lang o makakatakas ang huli noon. 2 hanggang 3 beses kami namamasong ng lolo ko sa loob ng 1 linggo. May mga suki din kasi siya noon na masisiba kumain ng kagang. Pero kapag alimango syempre, sa merkado dinadala. Mahal kasi ito. Bukang bibig lagi ng lolo ko ang pagpasintabi sa bawat lugar na pinupuntahan namin. Na kesyo may mga nakatira daw na hindi nakikita. Kadalasan pa naman umano sa mga maligno sa Kanipaan nakatira at sa Kabakawan. Bukod pa dyan, tambayan din ito ng mga aswang. Kasi nga, hindi masyadong pinapasok ang lugar gawa ng sobrang putik noon. Wala lang sa akin yon. Hindi naman kasi ako naniniwala sa ganun dati. Bagamat laman na ito ng mga kwento at nagiging panakot wala pang patunay. Kaya nga ayos lang sa akin kahit mag-isa lang ako. Kung minsan kasi ako lang ang namamasong tapos ako lang din ang namamandaw. Isang umaga, habang namamandaw kami noon ng lolo, may napapansin akong babae na parang dalaga. Nasa pilapil ito ng fish pond o punong. Punong na inabandona na at tinubuan ng makapal na bakawan. Ang lolo ko noon ay nasa distansya. Naghiwalay kasi kami para mas maging madali ang pamamandaw. Lumapit ako sa babae. Para bang manok ang ulo nito. Gumagalaw ang katawan.
Pero ang ulo, nakatirik lang. Nakadapa yun na parang baliw. Binati ko pa ito na magandang umaga at kung anong ginagawa niya doon. Pero hindi ito nagsasalita. Lumapit pa ako at tumungtong na sa pilapil na yon. Tinitigan ko siya mga 3 dipang layo. Pero bigla itong lumapit sa akin na hindi ko alam kung paano nangyari. Napakabilis niya at bumungad na sa akin ang mukha nito. Nasa 1 dangkal lamang ang distansya ng mga mukha namin noon. Nakatayo ako. Nakadapa naman siya noon. Namalayan kong parang may hindi pang karaniwan sa kanya. Paano ba naman kasi? Mahaba ang kanyang kamay. Tapos yung mga paa, maikli. Baliktad pa yung tuhod nito. Hindi ako nakagalaw. Pero inihahanda ko na ang sarili ko noon sa pagtakbo. Itong 2 hawak kong pasong, nilaglag ko sa putikan. Nakatitig lamang ito sa akin. At yung mga mata niya, naging purong kulay itim yon. Lumukob ang itim sa kanyang mga mata at kumikinang ito. Tapos, ang refleksyon ko doon, tigdadalawa. Tama kayo ng narinig. 2 sa bawat mata niya ang imahe ng mukha ko. Parang gusto kong sundutin yun eh. May pakipat-kipat pa ito. At habang nangyayari yon ay unti-unting bumubuka ang bibig niya. Unti-unti ko ring naaamoy ang napakasangsang nitong hininga. Maya-maya ay tinawag ako ni Lolo. Napagawi ang tingin ko sa kinaroroonan niya. Pero pagkabalik sa babae, ganun na lang ang pagkawindang ko dahil wala na ito doon. Hoy! Nalaktawan mo itong 2 dito oh! Ano bang ginagawa mo dyan? Sabi ko naman noon. Nakakita ko ng babae na may kakaiba. Na maiksi ang mga paa. Mahaba ang kamay. Maitim din ang mga mata. Tapos 2 ang refleksyon ko dito. Ano? Umalis ka dyan! Dali! Bakit hindi mo ako tinawag? Loko tong batang to! Dali-dali akong bumaba at lumapit sa kanya. Inaamoy ako ng Lolo Sani. Tapos ay sinilip niya ang butas ng tenga ko. Sinuri niya rin ang bibig ko. Kala mo ang linis ng kamay. Kinalikot ba naman ang gilagid ko nun? Sabi nito, ano daw ang ginagawa sa akin ang nakita ko? Wala naman, pero nagulat po ako kasi ang bilis niya. Hindi ko nga alam sa kung paano nakalapit sa akin yun eh. Itim yung mga matalo. Tapos bumubukayo-buka yung bibig. Ang baho ng hininga. Parang magkasimbaho kayo. Kutusan ko yung noo mo eh. Huwag kang lalapit sa ganon. Delikado yun. Mabuti at nabutan kita. Ano bang sabi ko sa'yo? Kapag may nakita kang tao, huwag kang lalapit. Lalo na kapag binati mo tapos hindi nagsasalita. Ano nga yun, Lo? Ano yun? Basta, huwag kang lalapit doon. Kunin mo yung 2 pasong. Tapusin natin ang madalian ng pagpandaw dahil may gagawin ako sa bahay. Matapos magsalita ni Lolo, umalis na ito. Ako naman noon ay kinuha ko lahat ng mga pasong na nakapuslit doon. At wala nang suri-suri kung may laman ba wala. Pagka-uwi namin sa bahay, parang galing akong sementeryo. Pinakbang ako sa siga tapos sinabuyan ng abo. Nabanas ako kasi tanong ako ng tanong pero hindi naman nagsasalita. Pinaligo lamang ako nito at wag ko na daw isusuot ang damit na ginamit ko noon. Ano naman po ang gagawin niyo, Lo? Teka Lo, aray! Ako na huhubad, aray ko naman. Nagmamadali ka ba? Nangungurot pa eh. Ano ba kasi yun, Lo? Para akong kakatay ni Lolo noon. Hinablot ang damit ko at sa pilitang hinubad dito. Hanggang sinabi ng Lolo na yun umanong nakita ko. Isang abat.
Aswang po ang abat sa amin. Hindi naman ako kaagad naniwala pero madiin ang pagkakasalaysay ng lolo na mahahalata mo talagang nag-aalala. Marami itong sinabi. Dinitalye lahat. Malabvampira yung klase ng abat na yon. Sinisip-sip nito yung dugo ng tao tapos dinudukot yung atay at puso. Kaya kita pinauusukan kasi baka nilagyan ka ng ilahanan. Binubura ko ito sa katawan mo. Ang ilahanan po, marka ng aswang. Dagdag pa ng lolo, mabilis ang mga aswang na ganon. Parang hangin lamang itong dumadaan at hindi namamalayan. Napapaisip ako na parang totoo nga kasi nawala yun bigla sa harapan ko. Isang iglap lang at hindi yun namalayan ng lolo. Hindi naman pwedeng guni-guni ko lang yun. Dahil dama at amoy ko talaga ang presensya niya. Bagamat may pagdududa pa rin ako pero unti-unti na akong naniniwala sa kababalagan nun. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Hindi napapakali. Limbag-limbag sa posisyon sa pagtulog pero hindi ako inaantok. Sobrang lalim na ng gabing yon. Itong bahay namin payak lang. Nakaangat sa lupa ang sahig tapos may beranda. May isang silid at may sapat na laking sala. Ang silong ng bahay manuka ng lolo. Naiinis nga ako kasi kapag nangingitlog ang mga manok at nakapagpisa, hindi niya nililinis sa pugaran. Umaakyat ang bundok sa itaas. Kamot ako ng kamot. Pinubuhusan ko nga minsan ng mainit na tubig yung mga pugaran niya. Ito mga manok niya kinabukasan may mga panot na eh. Mantakin niyo, naglagas yung balahibo. Nagagalit ang lolo at nagtatanong sa kung ano ba daw yung ginawa ko. At nagmusturang pinakuluan ng mga manok niya. Sabi ko naman baka nangarol lang o nagluglugon. Ang paligid naman ay puro kainipaan. Mga nipa, may maliit na daan palabas at patungong kalsada. Tapos sa kabilang parte doon na makikita ang maraming bahay. Sa una naman, makikita na ang baybayin. Bali kapag tumawid, mga ilang distansya dagat na. Siguro, 1.5 hektarya ang layo nun. Sa kinaroroonan ng tahanan namin noon, wala kaming kapitbahay. Meron man pero napakalayo. Basta, walang tugaw o hindi crowded gawa ng nag-iisa lang bahay namin doon. Lumabas ako. Si lolo noon maganda ang pagkaposisyon niya sa may kusina. Doon ito natutulog. Tsaka lasing ito lagi kasi nga umiinom ng kulafo bago matulog. Naroroon ako sa beranda. Bukas naman lagi ang ilaw doon. Naupo ako sandali at nagpapaantok. Hanggang sa may napansin akong imahe ng tao doon sa likod banda. Sa may kulungan ng baboy. Nakatayo lang. Hugis babae ito. Tinitigan ko itong maigi at baka namamalikmata lamang ako. Pero naroroon pa rin yon. Binati ko yon. Sabi ko, anong ginagawa ko niya doon? Pero hindi ito gumalaw. Hindi ko rin makita ang mukha gawa ng nasa bandang madilim talaga ito. Ang ipinagtaka ko noon, hindi man lang kumakaw lang aso. Nakita ko itong nakalubog lang at parang walang pake. Bumaba ako ng bahay. Hanggang sa nakita ko itong bigla na lang pumanik sa may harang ng kulungan ng baboy. Napamura ako. Kasi nga, kung hindi ako nagkakamali, kapustura niya yung babaeng nakita ko kanina. Umatras ako noon. Tinawag ko si lolo. Pero walang tumutugon. Sabi ko pa'y nakita kong muli ang babae. Maya-maya ay pumabor na sa akin ang hagdan. Kaya naman umakyat ako. Pero bigla na lang naglaho yung nilalang na yon.
Pagkarating ko sa beranda ay para bang mahihimatay ako noon gawa ng naroroon ito sa may upuan. Nakatuwad, nanlilisik ang mga mata. Napakapangit talaga niya noon. Yung mukha, may sa pagkapaniki. Tapos sa may kamay niya banda at paa, para bang magkakaunay. Parang may pakpak siya na katulad talaga ng paniki noon. Napakahaba din ng kuko. Nagpustura na itong kalawit at ang lalaki pa ng mga kuko na yon. Sumisigaw na ako pero hindi pa rin nagigising si Lolo. Hindi ko naman tinangka na pumasok sa loob gawa ng sa may gilid ito ng pintuan banda. Mahaba kasi ang upuan doon na tumaabot ito sa may pintuan. Mabilis akong bumaba at tumakbo patungong kalsada. Nagsisisigaw pero wala namang nakakarinig sa akin noon. Lahat ng mga bahay doon, patay na ang ilaw. May pangilan-ngilan na bukas pero sa may bandang baybayin na ito, masyadong malayo. Paglingon ko sa bahay, nakita ko ang nilalang. Gumagapang ito palabas ng maliit na daan. Sinusundan ako kung kaya naman tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako noon sa may awaaw na lugar. Wala nang bahay dito. Bawat gilid, puro nipa. Nakita ko ang nilalang sa bandang kanal gumagapang. Dahan-dahan yon. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ito nakakalayo sa akin. Para bang ganun pa rin ang distansya niya. Partida, takbong parang binatong aso na ako noon. Walang ano-ano ay kumabig ito sa may madilim at naglaho. Gumit na ako noon sa kalsada. May liwanag kasi na natapat ako sa may poste talaga. Ipinagdadasal ko noon na sana'y may mapapadaang sasakyan. Pero wala talaga. Aminado din ako noon na ang paglaho ng nilalang. Alam kong bubungad ito sa akin anumang oras. Sa makatwid, doon na mismo malapit sa kinaroroonan ko. Hindi nga ako nagkamali noon. Maya-maya lang, may dumungaw na ulo. Itim ang mukha niya, maging ang mga kamay at buong katawan. Para bang nanglilimahid sa langis dahil makintaba. Huwag kang lalapit. Sige ka, babatuhin kita. Huwag kang lalapit, sabi eh. Nakikita mo yung bato sa gilid? Malaki yon. Kapag tumama sa'yo, bubukulan ka talaga. Uy, huwag sabing lalapit eh. Lolo! Lolo! Lumabas ang nilalang sa may kanipaan. Malinaw na malinaw sa akin ang kabuang postura niya. Tumawid ako ng tuluyan at nagdampot ng bato. Sabay bato dito. Hindi ito umiilag. Tinatamaan ko pero parang walang pake. Maya-maya ay malapit na yun sa may kalsada. Saktong nakita ko si Lolo na nagtatatakbo habang may bitbit na itak nun. Napaiyak talaga ako nun at sinalubong ko siya. Nakita ko ang nilalang na sumusunod at sobrang bilis na nito. Humarang ang Lolo. Hinatak ako nito at nasa likuran na ako nun. Nagmumura ang Lolo Sani. Tapos duro ng itak sa aswang at sinabing huwag daw itong magtatangkang lumapit. Sinabi ko na yan sa kanya kanina, Lo. Hindi yan nakikinig. Lumalapit pa rin. Ayan o, lumalapit, di ba? Hala, pangit-pangit niya, Lo. Tumahimik ka dyan. Bumitaw ka sa damit ko at hindi ako makagalaw na maayos. Atrasabante ang nilalang. Inaamba nito ng lolo ko sa pagtaga. At naririnig ko ang kakaibang mga kataga na sinasangbit ni Lolo noon. Patuloy niyang hinahampas ang itak sa lupa sabay abante. Hindi ko alam pero parang natakot ang nilalang. Pinubugaw-bugaw yun ng Lolo. Hanggang sa may napadaang habal noon at huminto. Ang mga sakay
tumulong ang mga ito sa pagtaboy sa nilalang na yon. Nagkasigawan. Dalawa ito na parang mag-asawa. Dito na rin may nagsidatingan na iba pang mga tao. Taga sa amin ito. Naisip ko na baka nabulabog sila pero may parte din na galit ako gawa ng hindi kaagad gumising ang mga yon. Isipin nyo, napakalakas ng sigaw ko na yon at wala man lamang rumespondi kaagad kanina. Yung nilalang, doon lang dumaan sa kung saan ito nagpakita na nasa ganung anyo na. Naglaho talaga ito. Sinundan pa nga yun ng mga kalalakihan pero wala na silang naabutan pa. Pesteng yawa. Sabi ko na nga ba may ilhanan ka pero hindi na alis sa ginawa ko. Maraming salamat sa pagtulong niyo ha. Itong apo ko yung puntiri Nakita kasi nito yung aswang dun malapit sa may sapa. Siguro napagka-interesan. Narinig namin na may nagsisisigaw tapos pagsilip ko sa bintana, nakita ko may tumatakbo. Kala nga namin lasing lang eh. Aba, nakita namin yan. Yang apo mo pala, itong Mang Sani ha. Kala namin kung sino. Ay, Sus Maria, giabat ito eh. May abat talaga dito sa atin. Alam mo, dati pa yun eh no? May hinabol din ng 1 taon. Alam mo naman siguro ito Manong, di ba? Yung mangingisda. Mabuti at hindi din naabutan yon. Maraming napag-usapan doon. Ang ibang tao ay nagsiuwian na. Ultimong yung habal driver at ang asawa nito. Huwag daw akong lalabas sa bahay sa gabi. Tsaka huwag lalapit sa kung sino na hindi kilala. Ito ay ayon sa isang residente. Magaling daw magpanggap ang abat o aswang. Ang sabi naman ng lolo, tutugisin niya daw yon dahil hindi daw ako noon tatantanan. Nag-alok ng tulong yung kausap niya. Pumayag naman si lolo. Ayon pa dito ay aalamin niya muna kung taga saan ba ito. Saka pa daw nila tutugisin yon. Kasi nga, kapag nalaman kung saan nakatira, mas madali itong mapupuksa. Kinabukasan ay kagad kumilos ang lolo. Isinama ko nito gawa ng delikado daw kapag ako lang ang maiiwan sa bahay. Markado o may ilahanan daw at lahat ng ginagawa ko ay mararamdaman ng nilalang na yon. Ang mahirap dyan kapag walang kasama. Kaya ayun, buntot ako ng buntot noon na akala mo naman sobrang lapit lang ng pupuntahan. Napakalayo. Inaalam ni lolo ang batugan at tambayan ng aswang. Kung saan-saan na lang kami sumusuot. Ito na yung mga sandaling naninibago ako sa kanya. Namamanga ako kasi nga, magaling siya. Nalalaman niya kung saan tumatambay. Hindi ko inaasahan na ganun siya. Samantalang parati naman kaming nasa liblib nun. Pero sa mga puntong yon, dun ko palang nakita si lolo na ganun ka-agresibo. May malaking puno ng bakaw sa gitna ng kanipaan. Sabi ng lolo, sa ibabaw daw nito doon pumupuslit lagi ang nilalang na yon. Nadadaanan naman namin yon. Nagtanong pa nga ako sa kanya kung bakit ngayon lang niya sinabi. Ay naman dito, kumpiyansa kasi siya at baka hanggang tambay lang. Tsaka hindi ko din daw kaagad maiintindihan kapag ipiniliwanag niya yon. Maliban na lamang sa mga sandaling ito na namulat na umano ako sa katotohanan. May mga kalmot ang puno. Hindi naman pwedeng sabihin na galing ito sa bayawak. Kung ganun pala parang buhaya ng laki. Magkakalayo kasi ang agwat ng kalmot. Bagay na ibang-iba talaga yon. Bukod sa punong ito ay binalikan namin yung lugar kung saan ko unang nakita ang aswang. Napapailing ang lolo. Yun daw ang pwesto ng nilalang kapag nagpapalit ito ng anyo. Mula sa tao, patungo sa aswang nun. Mula sa aswang, patungong tao. Kaya naabutan ko daw ito noong umagang pumuslit kami sa lugar. Kasi nga matagal ang proseso ng pagbabalik sa anyong tao kesa sa pagiging aswang.
Inaabutan kasi umano ng umaga yon. Kaya nga nagtatago talaga ito ng gusto. At kailangan ay hindi matatamaan ng araw dahil masusunog daw ang balat nito. Marami pa. Palipat-lipat kami noon hanggang sa nakarating na talaga sa may banda na hindi nabakawan. Gubat na kasi ito na sobrang sukal. Walang kabahay-bahay. At hanggang sa lugar na yon ay nagtuturo ang Lolo Sunny sa dinadaanan ng nilalang. Kinakabahan ako dahil habang nangyayari yon, mas nagiging seryoso si Lolo. Hindi na nga ito halos magsalita. Hanggang duro lang tapos lakad ng pahinto-hinto. Hanggang sa may nasipatan kaming bahay. Nasa gitna ito ng kakahuyan na walang bakas ng daan ng tao noon. Nasa espasyo ito at wala kang makikitang lagusan. Kubo lang at napakarumi ng paligid. Yung tipong nilalango ito tapos may mga nakasabit sa mga puno ng mga supot. Dito nakatirang aswang. Oy! Anong ginagawa mo? Dito ka lang. Magpapakamatay ka ba? Umabante kasi ako ng lakad dahil sa biglaang paglakas ng kuryosidad ko noon. Sabi ko naman, akala ko'y papasukin na ng lolo. Pero ayon dito ay hindi pa umano. Natitiyak siyang nasa loob daw ng bahay ang nilalang. Pero nakakasiguro din siya noon na nararamdaman kami nito. Mawawala ng saysay kapag hinamak umano yon. Dahil magaling manlinlang ang nilalang na ito. Lalo na sa sariling teritoryo. Tapos sobrang lilim pa talaga doon. Hindi ito madali mahuli at hindi din makikita kaagad. Posible ding may mga patibong sa lugar. Total, nalaman na kung saan nakatira. Ang kinakailangan na lamang ay marami talagang tutugis doon para masiguro na mahuhuli talaga ito. Ang yabang mo pa kahapon, Lo. Sabi mo tutugisin mo yung aswang. Nagpapasikat ka naman eh. Tapos ngayon aasa ka pala sa mga kasama. Kugtong ka ba? Alam mo, Apo, malapit na kitang saktan ha. Mas mabuti sigurong itikom mo na lang yung bibig mo nang hindi kita masilid sa sako at pausukan ha. Mana ka sa nanay mo. Lakas mong bara. Mabuti at mahal kitang bansot ka. Tara na nga. Bumalik na kami doon. Tapos itong si Lolo, pinuntahan yung bahay ng nakausap niyang lalaki. Pangalanan natin siyang Mang Seryo. Nasa bahay lamang ako noon gawa ng malapit lang naman ang lugar. Pagkabalik ng Lolo ay kasama niya na si Mang Seryo at dalawa pang lalaki. Mamaya-maya, may dadating pa umano. May dumating nga at nadagdagan pa ng dalawa. Bali 5 na sila. Ikapito kami ng lolo ko. Ang isa sa mga ito, albularyo. Kilala sa lugar bilang manghihilot. Pangalanan natin siyang Karyo. Tigkaryo kasi ito ng manok sa ruweda. Hindi pa ganoon katandaan pero magaling na manghihilot yon. Alam niyo bang sobrang nagulat talaga ako at nadagdagan pa ang pagkamangha ko sa lolo. Paano ba naman kasi? Ayon dito kay Karyo, dapat ay sinalakay na lamang ni Lolo ang nilalang. Kayang-kaya naman daw niya ito. Kung tutuusin kasi kahit walang kasama, walang magagawa ang nilalang kung hindi ang harapin ang kamatayan. Nabubungad mula kay Lolo noon. Dagdag pa noon, ito umanong si Lolo ay may napatay ng mga aswang. Noong kapanahunan niya, albularyo umano si Lolo Sunny. Tinanong ko talaga si Lolo kung totoo ba ito. Umuo naman siya. Namana daw nito ang abilidad sa tatay niya na isang magaling na albularyo noon. Hindi lang siya nagpakatanyag kasi nga maraming problema ang isang albularyo. Kaliwat kanan umano ang subok at baka umabot sa punto na madamay na ang pamilya niya.
Totoo ang mga sinasabi ni Karyo pero kamuntikan ka ng madali sa kapabayaan ko. Pero kahit papano nailigtas pa rin kita. Walang hiya kasi itong kulapo eh. Hayaan mo, hindi na ako iinom ng labis. Konti lang para pampaantok. Ano? Handa na ba ang lahat? Kakatay tayo ng aswang bukas. Wika ng lolo. Dagdag nito, kinabukasan daw ng hapon sa eksaktong takip silim ay kailangang naroroon na daw sa lugar ng aswang. Mabilis nagkasundo ang lahat nun. May parte sa akin na nananabik pero lamang pa rin ang takot. Kinabukasan ay nagsidatingan sila. Kanya-kanya ng tangkil ng itak. Habang si Mang Seryo noon ay may baon na barel. Tanghali yon, pinagplanuhan nila sa kung paano tutugisin ang nilalang. Babagatin sa kung saan ito nagpapalit ng anyo. Bale, may babagat at may mag-aabang din sa bahay. Kapag hindi nahuli sa pagbagat, susunugin umano ang tirahan nun. Nang sa ganoon ay wala umanong mauuwian. Ito umano ang kahinaan ng aswang. Ang bahay daw nito ang pinakamaselan sa lahat. Sumabat ako na para bang malaking tao. Sabi ko, bakit hindi na lang diretso yun sa bahay? Pero ayon kay Lolo Sunny, hindi daw magiging madali ito. Alam ng aswang ang sistema ng paligid. Posible ding may mga patibong at ikapahamak pa umano namin. Malay niya umano, nabihasa din pala sa karunungan ng nilalang. E diyari na. Ang kulit mo! Sinabi ko na sa'yo kahapon ng dahilan. Ano bang gusto mong mangyari? Yun bang may mamamatay sa amin? Kumikibot pa yung bibig mo. Ganun talaga kami ng lolo. Parang nag-aaway pero wala lang naman talaga. Kuwela si lolo. Natutuwa ako sa kanya kapag galit ito. Alam ko din namang natutuwa siya sa akin kapag kinukulit ko siya. Tama naman ang plano mo, Sunny. Pwede nga lang ikaw mag-isa eh. Kapag umalis na ang aswang sa bahay, edi sunugin na lang. Naisip ko din yan, Karyo. Manghihina ang aswang kapag natupok na yung bahay pero sa tingin mo kaya ko kayang habulin yun sa tanda kong ito. Kau talaga. Hindi na ako katulad ng dati, Karyo. Siguro maabutan ko pero matagal. Ang problema may kasama akong dugyot. Pwedeng mapahamak kapag naiwan. Kung sa bagay, sige na, kilos na tayo. Mungkahi ni Karyo nun. Walang ano-anong umalis na kami kaagad. Hindi ako nagpahuli sa sandata. May dala din akong itak nun. Ay na nga ang nangyayari. May nakapuslit doon sa bahay. May nakaatang din sa may tambayan ng nilalang. Doon kami sa may tambayan. Ako, si Lolo, si Mang Seryo. Sila Karyo at iba pa ay naroroon sa may bahay nun. Mapagkakatiwalaan naman ang mga ito gawa ng albularyo nga si Karyo. Nagsisimula na noong mag-ingay ang mga gangis. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog pero parang kung hindi ako nagkakamali, kuliglig. Maingay na rin ang mga palaka at handilitik nun. Ang handilitik naman, hipon na naglilika ng ingay sa pamamagitan ng pagpitik-pitik sa putikan. Basta ang lalakas sumampas ng mga buntot nito kahit sobrang liliit. May takla pa na ganun din. Parang hipon din ito at naglilika din ng ganong ingay. Mga ilang distansya ang kinaroroonan namin mula sa pilapil. Ito yung lugar kung saan ko nakita ang nilalang. Itong si Lolo, sinabing magbahid daw ng putik sa katawan. Tumampot ito at pinahid kagad sa akin. Ako ang inuna. Kapag naalala ko talaga natatawa talaga ako. Nagtanong pa si Mang Seryo kung para saan ang putik. Ang sabi naman ng lolo, pangtago daw ng presensya at amoy. May binigkas na siyang orasyon na tinatawag niyang sa bulag pero naninigurado lamang siya at baka matukoy pa rin kami ng nilalang.
nakikita ko ang pagsimangot na mukha ni Mang Seryo. Para bang kontra sa loob nito ang gagawin habang nagpapahid ng putik noon. Itong si Lolo naman ay hindi pa naglalagay sa katawan. Kami pa lamang noon ni Mang Seryo na nagmukha ng mga tambasakan. Huwag mong sabihin na kami lang. Maglakay ka naman, parang pinagkakatuan mo kami. Maglagay ka. Sandali lang. Nagmamadali ka ba? Ito na. Masaya ka na. Diyan din po sa panot niyo. Makintab eh. Pinantilatan ako ng mga mata. Hindi na lang ako nagsalita noon. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim. Nakakangawit kasi hindi kami umuusog o gumagalaw. Kung anong posisyon sa pagkakaupo, ganun pa rin. Hindi kami pinapagalaw ng lolo. Basta yung putik ay dama ko ng naninigas na yon. Tuyong-tuyo na yun sa katawan ko. Tansya ko, mga 7:00 na ito ng gabi. Wala pa rin. Wala pa rin mukha si Lolo. Si Mang Seryo ay parang nauubos ng pasyensya. Naririnig ko na ang paghangos niya noon. Baka naman nahuli na nila yung... Shh! Huwag ka maingay! Naputol ang pagsasalita ko noon. Tinakpan ng lolo ang bibig ko gamit ang kamay niya. Nakakain pa nga ako ng putik. Pero walang ano-ano. May kumagaskas. Doon ito banda sa tambayan ng nilalang. Hindi ko makita gawa ng sobrang dilim. Pero ayon sa lolo, naroroon na daw ito. Nag-aantay lamang na makapagpalit ng anyo. Bulong pa ng Lolo Sani. Gagapangin niya. Huwag daw kaming aalis doon para sumunod hanggat wala siyang hudyat. Gumapang si Lolo. Natatabunan naman ng huni ng mga kuliglig ang nililika niyang ingay noon. Kumabig ako kay Mang Seryo. Sabi nito sa akin, mabaho umano. Bumaho nga noon. Tapos ay pamilyar sa akin ang samyong ito. Katulad noong hininga ng nilalang. Hindi ko na makita si Lolo. Hanggang sa nagkalabugan na lamang bigla. Kasabay ng pagsisisigaw ng lolo sa mga pangalan namin. Mabilis na sumunod si Mang Seryo. Hindi naman ako nagpaiwan nun. Maya-maya ay nagkaroon na lamang ng liwanag. May dala palang flashlight si Mang Seryo. Kitang-kita ko si Lolo na nakikipagbunos sa nilalang. Gumugulong-gulong sila sa putikan. Rinig ko din doon ang waribay igik ng baboy. Napakatinis ng igik na yon. Sabi pa ni Mang Seryo, dagit daw ang aswang. Akala niya'y balbal lamang ito kasi nga noong rumespondi daw sila sa akin naging malinaw sa kanya. Ang dagit daw ay sobrang tinik nun. Dugo ang pagkain. Pwede ding atay at puso. Mapahayop man niya na tao. Pero mas masarap daw sa mga ito ang tao, lalo na ang mga paslit at sanggol. Tama ang sinabi ng lolo nun. Tugma ito sa ipinaliwanag niya sa akin pero hindi ko inaasahan na may iba't ibang klase pala ang mga aswang na yon. Tingin ko noon balina ang isang pakpak nito. Hindi na kasi ito nakakapalag. Lumapit na si Mang Seryo at bumunot ng baril. Tinutukan ang ulo. Hindi pumutok, Sir Seth. Nagmumura si Mang Seryo kasi may putik daw ang baril niya. Kung kaya naman itak na lamang ang ginamit at tinaga ang ulo. Napuruhan ito at doon na hindi gumalaw. Pero hindi na kontento ang lolo nun. Pinugutan niya ito ng ulo. Tinadtad pa nito ng tinadtad ang katawan. Sinisiguro niya umano na hindi na mabubuhay pa. Sino namang mabubuhay doon putol na nga ang ulo. Tapos ang dami pa ng tama ng itak nun. Dinala ang nilalang sa may pilapil. Nagtanong naman si Mang Seryo sa kung ano ba daw ang gagawin doon. Ililibing daw sabi ni Lolo.
Kaso mahirap ilibing doon sa lugar gawa ng malambot ang lupa. Tulungan na lamang daw siyang buhatin ito hanggang sa makarating doon sa hindi na bakawan. Sa maniwala kayo sa hindi, Sir Seth. Ako yung pinabitbit sa ulo. Hindi ko ito matignan-tingnan. Nakakatakot. Nang didiri din ako noon. Maya-maya ay nakarating na kami sa may maayos na lupain. Doon ay ito planong ilibing. Itak lang ang gamit namin sa paghuhukay. Ilang mga oras din ang paghuhukay na yon. Natagalan pa ng malagay na ang labi gawa ng marami pang ginawa si Lolo na para bang nagriritual siya. May inilagay na kung anong bato sa hukay bago pa tabunan ng lupa. Ang dami niyang anik-anik. Ayon naman sa Lolo ay ginawa niya yon para patahimikin ang kaluluwa ng nilalang. Ibang klase daw kasi ang kaluluwa nito. May isa pagkademonyo. Nagpaparamdam talaga. Tapos nang matabunan na, may mga ginagawa pa ito. Sobrang tagal talaga naming nakaalis doon. Pagod na ako noon. Nakatulog na nga lang ako habang sa estado na naliligo sa may putik. Nagising ako yung umaga na. Naroroon na sila Mang Karyo. Nakita daw nilang pag-alis ng nilalang at inantay lang ang ilang mga sandali bago pa nila sinunog ang bahay. Tama umano si Lolo. May mga patibong. Hindi ito patibong na panghuli na hayop. Patibong na pangpahina ng katawan ng tao yon. Orasyon daw ng aswang ito para kapag may lumapit ay madali lang para sa kanila ang pagpatay sa mga tao. Napapailing na lamang ako noon. Sobrang galing talaga ng lolo ko. Umuwi na kami at hindi namin ipinaalam ito sa mga residente. Kami-kami lang talaga. Gawa ng baka magkagulo at may magka-interes pang hanapin ang pinaglibingan. Ito pa namang aswang maraming makukuhang bertud sa katawan niya. Kagaya ng dila at ngipin nito. Pwede ding mata at ilalagay lang sa garapon na may langis doon. Mabisa daw ito sa gayuma at kulam. Yung mga ngipin naman ay nagbibigay ng lakas sa katawan. Ultimong yung dila. Pangpalakas daw ito lalo na kapag napatuyo at ginawang kwintas. Sa ngayon ay daladala ko pa rin ang alaalang yon. Si Lolo wala na. Noong 2019, inatake ito ng high blood. Malakas kasi kumain ng alimango Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Associate ang kinuha ko. Umuwi ang mga magulang ko noon at hindi na bumalik pa sa Laguna. Pinagtuunan ng pansin ng pag-aaral ko. Sa kasalukuyan ay may asawa at anak na ako. May karunungan na ring taglay na mula sa lolo ko.